Unang gabi ni Dayan at Ryan bilang mag-asawa. Nasa loob na sila ng kwarto ni Ryan. Nang nagdaang araw pa, ay ipinalipat na nito sa mga kawaksi ang kanyang mga gamit patungo sa kwarto nito. Ngayon, habang nakaupo siya sa gilid ng kama at hinihintay niya ang paglabas ni Ryan mula sa banyo, kinakabahan ng dalaga. Hindi niya alam kung ano ang magiging ayos nila sa pagtulog. Magtatabi ba silang dalawa sa malaking kama? O isasuggest nito na isa sa kanila ay maglalatag ng kutsyon sa carpeted na sahig. Parang hindi nagustuhan ng kanyang dibdib ang huling naisip. Napatingin si Dayan sa bumukas na pinto ng banyo. Lumabas mula ron si Ryan na nakatapi lang ng tuwalya. Hubad ang pangitaas nito. Kaya kitang-kita niya ang matipunong dibdib nito na may pinong balahibo. Ang lakas ng pagtahip ng kanyang dibdib habang hindi hinihiwalay ang titig sa lalaking ngayon ay asawa na niya. Napakagwapo talaga nito kahit maramot pa rin ang ngiti sa mukha ng binata. "Diyan ka na sa kama, dito na ako sa ibaba." Ani ito sa kanya. Napalunok siya. "Pwede namang dyan na ako sa sahig. Sanay naman ako sa sahig at I insist, Dayan. At ayoko nang pagtalunan pa natin ang bagay na yan. I'm tired at gusto ko nang matulog." Anito, saka tinungo ang French cabinet at naglabas ng boxers doon. Tahimik na isinuot nito yon habang nakatalikod sa kanya. Siya naman ay tumayo na at tahimik na inilabas ang isang kutsyon mula sa ilalim ng kama. Inilatag niya yon sa sahig at sinapinan ng bedsheet. Pagkatapos ay naglagay siya ng 2 unan doon. "Thanks." Ani Ryan nang makitang nakaprepare na ang hihigaan nito. Humiga na ito roon. Siya naman ay tahimik nang pumanhik sa kama at humiga na rin. Napapikit si Dayan sabay kagat ng ibabang labi. "Ganun ba ang honeymoon na tinatawag? Ang mga bagong kasal ba ay magkahiwalay ng higaan?" Wika niya sa sarili. Lalo pang nadagdagan ang lungkot at kirot sa kanyang dibdib. Nang hindi magtagal ay marinig na niya ang bahagyang paghilik ni Ryan. Tanda na mahimbing na ang tulog nito. Kinabukasan, paggising ni Dayan ay wala na si Ryan sa higaan nito. Malungkot na bumangon siya at pagkatapos tiklupin ang pinaghigaan ay isinunod naman niya ang hinigaan ng kanyang asawa. Parang hanggang ngayon ay estranghero pa rin sa kanyang pandinig ang mga katagang yon. Para naman kasing hindi talaga sila mag-asawa ni Ryan sa nangyayari sa kanila. Katulad na lang ng nagdaang gabi na hindi naman sila nagtabi sa kama. Sino kaya ang maniniwala na siya ay birhen pa rin hanggang ngayon, na kahit hawak sa kamay ay hindi ginawa ni Ryan sa kanya ng nagdaang gabi. Kahit paano ay natuwa naman siya nang magtungo siya sa kusina para mag-almusal at malaman niya mula kay Manang Minda na umalis na ng villa si Dory, kani-kanina lang at pabalik na ng Maynila. "Kamusta ang bagong kasal?" Nakangiting tanong ni Manang Minda habang kumakain siya at naupo ito sa katapat niyang upuan. Naramdaman ni Dayan ang pag-iinit ng kanyang magkabilang pisngi. "Okay lang po, Manang Minda." Matipid na sagot niya. "Alam mo bang sa pagdaan ng mga araw, lalo kang gumaganda, Dayan. Obvious na in love ka." Panunokso nito. Ang tanging nakakaalam lang ng tunay na nangyari ay ang kanyang ninang. Si Manang Minda at ang iba pang katulong ay hindi alam yon. Ang alam ng mga ito, may relasyon nang namamagitan sa kanila ni Ryan, kaya humantong sila sa kasalan. Si Don Sebastian na mismo ang nagsuggest ng ganoon para hindi na raw sila maiskandalo ni Ryan, na sinang-ayunan naman nilang dalawa. Nagpatuloy ang kalamigan na ipinapakita ni Ryan kay Dayan sa mga nakalipas pang araw. Pero ipinagpapasalamat niya na kapag kaharap naman sila ng ibang tao, lalo na ng ama nito, medyo maganda naman ang pakita nito sa kanya. At kinakausap naman siya nito ng maayos. Sa pagtulog sa gabi, ganun pa rin ang kanilang setup.
Sa kama siya at sa sahig naman ito. Pero pagising sa umaga, siya na ang kusang nagtitimpla ng kape nito na ipinagpapasalamat naman niya dahil tinatanggap nito at nagsasabi ng thank you. Nasasaktan lang siya sa ginagawa ni Ryan sa kanya na para bang ang sama ng loob nito dahil sa pagkakatrap nito sa kasalang hindi naman ito kagustuhan ay ibinubuntun sa kanya. Na para bang pati siya ay sinisisi nito kung bakit humantong sila sa ganoon. Napahugot si Dayan ng malalim na hininga. Naiintindihan din naman niya ang sentimiento ng binata. Sino ba naman kasi ang matutuwa kapag nakasal ito sa isang taong hindi naman ito mahal? Siya, mahal niya si Ryan. Kaya para sa ibang tao, napakalaking swerte ang dumapo sa kanya na napang-asawa niya ang lalaking mahal niya. Pero paano niya mararamdaman ang swerteng sinasabi kung gano'n naman ang pagtrato ni Ryan sa kanya? Wala ka nang magagawa kundi magtiis na yan. Darating din ang araw at mamahalin ka din ng asawa mo. Wika ng bahagi ng isip niya. Mahigit 3 buwan nang kasal si Ryan at Dayan. Isang umaga ay kinausap siya ni Ryan habang nag-aalmusal sila. Pupunta ako ng Baguio, Dayan. May 1-week seminar kami doon. Seryoso na wika ni Ryan. Pilit na itinago niya ang lungkot sa kanyang dibdib na magsalita. Kailan ka pupunta? Mamayang hapon na luwas ko. Tumango na lamang siya. Ikaw na muna ang bahala kay Papa. Huwag mong kakalimutan ang gamot niya. At huwag mong hahayaan na mapagod siya. Tumango uli siya. Yun lang. At walang imik nang muling ipinagpatuloy nito ang pagkain. Nang matapos ito ay iniwan na siya nito sa harap ng hapagkainan. Pagkawala ni Ryan, labis siyang nangulila. Sa gabi, hindi siya nakakatulog kaagad. Ang asawa niya ang palaging laman ng kanyang isip. Minsan nga, hindi niya namamalayan, namamasana pala ang kanyang mga mata. Umiiyak na pala siya. Sa harap ni Don Sebastian, maging sa kanyang ninang Karen at sa iba pang mga katulong, pilit ang pagpapakita niya ng kasiglahan. Ayaw niyang malaman ng mga ito na may problema sa kanila ni Ryan. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang paghihirap ng kalooban niya. Pero optimistic pa rin siya na balang araw ay matututunan din siyang bigyan halaga ng kanyang asawa. Nagising si Dayan dakong 11:00 ng gabi nang mamalayan niya na parang may nagmamasid sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya si Ryan na nakaupo sa gilid ng kama paharap sa kanya. Otomatikong napabangon siya. Ryan? Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito dahil medyo mapusyaw ang liwanag ng lampshade na nasa ulunan ng kama. Hi! Anito sa tinig na para bang nakikipagkaibigan. Napalunok siya. Hi! God, para naman siyang teenager na nabubulol sa harap ng kanyang crush. Kinikilig siya. Gustong gusto rin niyang yakapin ito para iparamdam dito kung gaano niya ito na-miss sa isang linggong pagkawala nito sa villa. Pero syempre pa, nagawa niyang pigilan ang sarili. Kailan ka dumating? Nagawa na lang niyang itanong. 2 hours ago. Kumain ka na ng hapunan? Naiilang pa din na wika niya. Yes, ipinaghain ako ni Aling Oming. Pansumandaling pinagmasdan niya ang kabuuan nito. Nakasuot na lang ito ng sandong puti at boxers na para bang nakahanda na ito para matulog. Naalala agad niya na hindi pala ito tumatabi sa kanya sa kama. Bumangon na siya pero yun ang malaking pagkakamali na nagawa niya dahil hindi niya naisip na ang tanging suot niya na lang ng mga sandaling yun ay ang manipis na night dress na iniregalo ng isang kamag-anak ni Ryan ng araw ng kasal nila. Na otomatikong napatingin si Ryan sa katawan niya, particular na sa kanyang mayayamang dibdib na bumabakat sa manipis na damit. Puti yun na hanggang kalahati lang ng kanyang tuhod ang haba. Ang tanging suot niyang panloob ay manipis na tela. Mabilis na nagtungo si Dayan sa cabinet at naglabas ng roba mula roon sa kaisinuot. Sorry.
Halos pabulong lang na nasabi niya habang hindi na makatingin ng diretso rito. Nang akmang hihilahin na niya ang kutsyon sa ilalim ng kama, pinigilan siya nito. Anong gagawin mo? Tanong nito sa kaswal pa ring tinig. Ilalatag ko yung sleeping bag, sabi niya. Umiling ito. Pwede bang dito na muna ako sa kama matulog? Nararamdaman ko kasi ang medyo pananakit ng katawan ko. Gusto ko munang mahiga sa komportabling higaan. Sige, tugon niya. Ako na lang ang mahihiga dito sa sahig. Umiling uli ito. We will share this bed, Dayan. Malaki naman to para sa ating dalawa, diba? Pilit na sinalubong niya ang tingin nito. Nang mga sandaling yun, ay halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kaniyang dibdib. Hinawakan nito ang kaniyang kamay. Mahiga ka na uli, Dayan. Wika pa ng kaniyang asawa. Naging sunod-sunuran siya. Nang mahiga na siya sa kama, saka naman tumabi si Ryan sa kanya. Ang ginawa niya, medyo tumagilid na lang siya ng higa para hindi nito makita ang nerbiyos na hindi maalis-alis sa kanyang muka. Makakatulog pa kaya siya sa gabing yun? Katabi niya ang asawa na gustong-gusto na niyang yakapin. Wika niya sa sarili. 2 oras na yata ang nakakalipas pero buhay na buhay pa rin ang diwa ni Dayan. Kanina pa niya pinakikiramdaman ang kanyang katabi. Kanina niya pa napapansin ang panay ng paggalaw nito. Katulad niya, napapansin ay mukhang hindi rin ito makatulog. Noong nararamdaman niya na nakaharap na ito sa kanya, dahil nararamdaman niya ang paghinga nito malapit sa kanyang batok. Paminsan-minsan ay nararamdaman din niya ang pagsagi ng paa nito sa kanyang paa. Napapikit si Dayan. Baka abutin siya ng pagtilaok ng manok na dilat pa rin ang mga mata. Maya-maya lang ay naramdaman na niya ang pagpatong ng isang kamay ni Ryan sa kanyang baywang. Bahagyang napaigtad siya. Tulog na kaya ito at hindi namalayan na naipatong na pala ang kamay sa kanya? Dayan, mahinang wika ni Ryan. Muli, halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mahina lang ang pagkakasambit ni Ryan sa kanyang pangalan, pero dinig na dinig niya yun. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dayan. Ang isang kamay nito ay humahaplo sa kanyang balakang na naghatid ng pag-iinit sa buong katawan niya, na para bang sa isang lalagnatin. Bahagya ng bumangon nito at ngayon ay nakatunghay na sa kanya. Pilit na sinalubong niya ang tingin nito. Ryan? I can't sleep. Parang nagrereklamong sabi nito sa mahinang tinig. Napanunok siya. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Kung bakit yun ang naapuhap niyang sabihin. Ano kaya ang sumasagi sa isipan ni Ryan? Simula na ba to ng maayos nilang pagsasama? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.